Ngayon po pag-uusapan natin, since marami pong bago, yung pangalan na pinakamataas na pangalan, especially po nung panahon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ito yung Diyos, according sa binasa natin kanina, ito po yung Diyos na tumawag sa kanila. At maganda pong malaman natin kung ano ang pangalan na ito, anong sinisimbolize, ay yung meaning ng pangalan ng ating Panginoon. Especially po, kung paano siya nagpakilala noong Old Testament. Wala pong iba, ang pamagat na mensahe ng Lord sa araw na ito ay Yahweh. Yung pong nasa itaas ng mga letters, yan po yung Hebrew. Yung original na Hebrew letters or word na sa Ingles ay tinatawag na Yahweh. Ang tawag po dyan ay Tetragrammaton. Minarapat ko pong malaman natin ang mga bagay na ito dahil po sa panahon natin ngayon, yung pangalan naman ng Diyos ang sinisiraan ng ilang mga tao now sa ating panahon. At ang nakakalungkot pa, sila pa yung klase ng mga taong naturingang mga pastor, naturingang mga born again or Christian, binibigyan nila ng kasinungalingan, binibigyan nila ng bahid ng kasinungalingan ang pangalan ng ating Diyos. So, hindi po tayo papayag na habang nagpapakalat sila ng maling paniniwala sa pangalang Yahweh ay mananahimik na lamang tayo. So, if I were you, kapag naipost na po yung audio ng mensaheng ito, i-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Kasi po, maraming tagasunod yung pastor na yon. And I'm really, really so sad na after nung maraming panahon na ako po ay under ng kanyang mga katuruan, doon namin nakita, lumabas ang katotohanan, iba yung Diyos na kanilang sinasamba. Or napakapalinghado ng paniniwala nila, specifically sa pangalang Yahweh. Ngayon, magkakaroon po tayo ng parang Bible study today. Para lalo nating madaling maintindihan si Yahweh o yung Diyos na ating sinasamba. Hayaan po ninyong basahin ko muna sa inyo yung compound names. These are the compound names of God na madalas po ninyong naririnig o lagi nating naririnig maging sa mga awitin. Number 1 po, letter A. Isa sa compound name, yan po yung mga compound names ng Diyos. Letter A, Jehovah Tzidkenu, which means the Lord our righteousness. Jehovah Mekadeshem, which means the Lord our sanctifier. Jehovah Jireh, the Lord will provide, at paboritong-paborito yan ng lahat. Yung iba hindi na napapansin, yung provision na lang lagi. Ang lagi napapansin. Tinatawag din siyang Jehovah Shalom, or the Lord our peace. Jehovah Nisi, the Lord our banner. Jehovah Rapha, the Lord our healer. Jehovah Rohi, the Lord our shepherd. At Jehovah Shammah, or the Lord is there. Siya yung Diyos na lagi nating kasama or kasama. Ngayon po, dito muna tayo. Ito po kasing Jehovah, ito po'y salin lamang mula sa isang lengguwahe. Jehovah is the Latin version of the Tetragrammaton or Yahweh. Kung gusto nating maging eksakto talaga, na mabanggit natin kung paano sinabi ni Yahweh kay Moses yung kanyang pangalan, it's not really Jehovah. It is Yahweh. Yung po kasing Jehovah, Latin version niya ng Yahweh. Yung Jehovah, Western version ng Yahweh. Yung po kasing YHWH, close and open parenthesis, yung pong Yahweh, wala po kasi siyang vowel sounds. Wala pong vowel. Nang banggitin po yan, nang isulat ni Moses, ang pangalan ni Yahweh, walang vowel sound. Walang E, walang A, E, I, O. Wala po lahat yan. Puros consonant. Y, H, W, H. Sinadya po yan kasi po, mga kapatid, ganun ka-holy ang pangalan ng Diyos na sinadyang hindi madaling banggitin ang kanyang pangalan. So even yung pong pangalang Yahweh, nagdagdag na lang tayo ng A saka E. Yes. Uulitin ko po, walang masama sa Jehovah. Pero yan po yung Western translation or letters. You know what? Kasi po sa original Hebrew, wala pong J. Halimbawa, Jesus. Ang Jesus po, English yun. Ang tunay na pangalan ng Panginoon ng Hebrew, Yeshua.
Yeshua. Even yung pangalang Joshua, Yeshua rin po yun. There's no such thing as J in Hebrew alphabet. Okay? Kaya Jesus sa Greek, Yeshua sa Hebrew. Yung pong Jesus, English po yun ng Yeshua. Yung Yahweh ay yung Jehovah, English version po yan ng Yahweh. So wala rin namang masama. Pero kung gusto natin pinaka-accurate, Yahweh. So yun po yun. Hindi ba? Medyo accurate, Yahweh. Kung talagang accurate, wala kang ilalagay na vowel sounds in between ng Y, S, W, H. Doon sa tetragrammaton na tinatawag. We are talking about the name of our God here. It is such a mysterious name. But we have to call Him. Kasi po, yun yung binasa natin kanina, even though hindi ninyo nakita sa screen, yun po yung pinag-uusapan doon. Uulitin ko na lang. Ang sabi ni Moses, kasi isusugo siya ng Diyos, kung sakali po nagtanong ang mga tao kung sino nagsugo sa akin, anong pangalan po babanggitin ko? You will use my name, Yahweh. Or YHWH. Maaari po, sa mga Hebrew, hindi madaling bigkasin yun. Kasi alam po niyo yung mga Hebrew, parang mga Arabic din, nang gagaling sa lalamunan ang mga salita. You know what I mean? Matagal na tayo narito. How they pronounce words, it's coming from their mouth. Ganun din po. Kaya meron pong mga Arabic-speaking person, may mga English words silang hindi nila kayang bigkasin. Halimbawa, Herbie. Hirap silang magbanggit ng F. Herbie. Are you happy? Yung pala happy. May mga letters silang hindi kayang banggitin. Why? Yung tongue kasi nila na nagmula sa lugar na ito, ganun kahirap magbanggit nun. Ganun din po sa Hebrew. Kung makikinig kayo ng Hebrew, kung nanonood kayo sa One for Israel na YouTube channel or sa Facebook, mga Christian Hebrew po yun. Magandang source po yun na mismong sa isang Hebreo natin matutunan ito mga ganito. Hindi sa mga taga-Pilipinas lang na malay naman nila yung mga bagay na ito na nagmamarunong pa, feeling nila mas marunong pa sila mga Pilipino sa totoong gumagamit ang language which is Hebrew. Yan pang isang kapahangasan na nagsasabi, yumuyurak sa pangalan ni Yahweh. Binibigyan nila ng ibang kahulugan ng Yahweh. Hebrew speaking ba sila? Are they scholars? They're not. Wala rin naman silang ginawa kundi humugot sa YouTube or sa internet ng mga i-message nila from God. You know what? Para hindi na kayo mabitin, meron po kasing isang sikat na pastor sa Pilipinas. Napakasikat po niya. Hindi ko lang babanggatin. Ang sabi niya po, Yahweh is darkness. Yun daw pong Yahweh na kausap ni Moses, darkness. To make it short, yun daw Yahweh na yun, na kinakanta natin kanina, sambahin ka Yahweh, or so, si Satanas daw po yun. Nung marinig namin yan, ako personally, nawindang ako doon. Hindi man lang kailanman sumagi sa aking isip na merong babastos sa pangalan ng Diyos na kanyang ibinigay kay Moses. Ang sabi ng Panginoon doon, this will be my name forever. Tetragrammaton, YSWH, or let's say, gamitin natin yung English, yung Tagalog, Yahweh. Ang Diyos mismo nagsabi, binasa rin kanina, napakahalaga ng mga verses na yung kanina. Pwede pong ibalik sa Tagalog, please. Hindi pwedeng malampasan yun eh. Babasahin ko ulit. Exodo 3:13-15. So sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos, God, ng aming ninuno. Ngunit ano pong sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Yun po yung Tagalog ng Yahweh, yung tetragrammaton. Yun po kasing bawat word ng pangalang Yahweh, yung YHWH, may meaning po lahat yun sa Hebrew. Ako'y si ako nga. Who was, who is, and is to come. Kaya nga po, napakaganda ng kantang yon. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Pangalan ng Diyos yun. That's Yahweh. Ako'y si ako nga. Yun ang sinabi niya kay Moses. Sabihin mo, ako si Yahweh. Ito ang aking pangalan. Ako'y si ako nga, Yahweh in Hebrew. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos, yun yung kung ano siya. Yahweh is God.
Ngayon, ano yung kung Diyos siya? Ano yung pangalan niya? This is it. Itong sinabi dito sa Exodus. Through the Holy Spirit, dito po, na sinulat ni Moses sa aklat ng Exodus. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos, na ang pangalan ay ako nga or Yahweh. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno. Sino raw yun? Diyos nila Abraham, Isaac, at Jacob. Ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Then someone now, sa panahon natin ngayon, nasasabihin nila, Yahweh is darkness. How dark is the heart of those people na naturingan ng mga pastor, mga religious leaders. Nasabihin nila, this Yahweh, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, si Satanas. Even Moses himself, tinuligsa nila. Kasi sabi nila yung daulo ni Yahweh na darkness ay walang ginawa kundi pahirapan lang ang tao. So kasapakat si Moses. Tauhan ni Yahweh, ni Yahweh which is darkness, si Moses. Kasi sino ba talaga nakasunod sa 10 utos? Nakikita ninyo yung twisted teaching ng mga taong ito. To be honest mga kapatid, I hope all pastors, mga pastor na talaga nag-aaral, they have the same zealousness with me. Pagdating po dito, hindi ito pwedeng palagpasin. Ito po yung tipo ng klase ng mga evil teachings ng sino pang nagsasabing magaling na pastor na dapat agaran, hinaharang nung mga nakarinig, antimano. Itinuturo ka agad. This is very, very dangerous. Mga kapatid, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Nung dumating ang Panginoon ng araw, He was the Savior. Sa kanyang second coming, He will be the judge. No more. Hindi na akong Savior ninyo. When I come, tabak ang lalabas sa aking bibig at pupuksa inyo lahat ng mga taong sumisira sa kanyang pangalan, yumuyurak sa kanyang pangalan. Kasama itong mga taong to, unless na sila magsisi. Publicly, sabihin nila, mali po yung sinabi ko. Pasensya na po kayo mga kapatid. Hindi po darkness si Yahweh. I am wrong and I repent. Yahweh is the name of our God, the name of the Father of the Lord Jesus Christ. Unless gawin nila yan, they will go straight to hell. And they will be judged by the Lord Jesus Christ. I hope you can see my zealousness. For me, hindi ito dapat pinapalampas. Hindi yung kapitbalikan, sayang naman, matagal na siyang pastor. And that's not enough. Say something about it. Iligtas ninyo yung ibang nakapakinig. Iligtas sila sa kasinungaling ito. Babalik na ang Diyos. Ang sinabi sa aklat ng Timothy sa Matthew 24 pati, sabi doon, sa huling panahon, evil people will become more evil. At maraming apostasy. There will be great apostasy. Ano yung sabihin ng apostasy? Yung bang akala mo naman, como 50 years na siyang Kristiyano talaga. Yung pala isang araw, tatalikod kay Jesus. Hindi pala totoo. Yung iba nag-enjoy lang sa church. Ang sarap ng pagkain. Nakakamit ako ng aking liligawan and so on and so forth. Wala akong magawa sa bahay, so okay, fine, makapag-church. Hindi lamang yan. Maraming magsasabi, sabi ng Panginoon, Lord, Lord, nag-prophesy ako in your name, nagpalabas ako ng demonyo in your name. Ang feeling nila, they are saved. Ano sinabi ng Panginoon doon? Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kalapastanganan. I do not know you. Malaking bagay na kilala natin ang Diyos, pero mas mahalaga, kilala tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po yung mga magnanakaw, kilala naman ang Diyos ng mga yun eh. Yung mga corrupt officials sa gobyerno, kung bakit nakakatakas ng ganun na lang yung mga pugante, they know God. They know Jesus Christ. They are Christians. Pero tingnan yung ginagawa nila, pawang mga kalapastanganan. One day, pagharap na sa Panginoon, I don't know you. Go away from me. Ganun po. Ganun yung sidhi. Dapat ganun yung nararamdaman natin kapag nilalapastangan ng pangalan ng Ama, nilalapastangan even yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi lang Jesus is man only, tao lang, hindi dapat basta-basta lang yon. Malaking kalapastanganan, sabi mong si Jesus, tao lamang. Samantalang ang daming patunay sa Biblia, He is God in the flesh. Even His name, it means God with us. In a physical form.
Sa John, buong chapter ng John, buong aklat ng John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya ginagamit yung past tense na God, hindi ko sabihin, hindi na sa Diyos ngayon. Nandun siya sa kanyang pagka-Diyos, ipinanganak sa isang babae. Why? Upang siya maging 100% man. Maging katulad natin 100%. Yun ang tunay sa sympathy. Yun ang tunay na empathy. Hindi ka na nakikitingin, you will be part of the lives of these people. Yun ang ginawa ng Diyos. Nagkatawang tao siya to the Lord Jesus Christ. So, hindi lamang yun. Alam ninyo yung sinabi ng Panginoon, if you blaspheme the Holy Spirit, wala nang kapatawaran ng iyong kasalanan. If you blaspheme the Father, if you blaspheme the Son, and especially you will blaspheme the Holy Spirit, wala ka ng kaligtasan. You will go straight to hell. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, katulad ng mga Parisayong kausap ng Panginoon, they are living dead. They are dead in the sight of our Lord simply because, ang sabi nila, yun daw kapangyarihan na meron si Jesus Christ, galing daw kay Beelzebub. Tinawag nilang Beelzebub ang Holy Spirit. Yun ang napag-usapan natin last time. Ang sabi mismo ng Panginoong Jesus Kristo, wala nang kapatawaran ang ginawa ninyo. So kung ilang taon pang nabuhay yung mga Pharisee na yon, bilang mga religious leaders, they are walking dead. They will go straight to hell after their physical life here on this planet. So ito pong balikan po natin, yung compound names, pinapangalan, tinatawag natin ng Diyos kung ano yung specificong ginagawa niya sa ating buhay. Halimbawa nga, pwedeng pakibalik. Compound names of God. Katulad po nung minsan, si Abraham inialay niya, si Isaac. Di ba doon nagsimula yung, Jehovah Jireh, o Jireh. Ang Diyos ang siyang mag-provide. Because imbes na si Isaac nga naman yung i-offer, biglang nag-provide ang Panginoon ng isa pang hayop na yun ang i-sacrifice at hindi na si Isaac. Napatunayan na ng Diyos kay Abraham na tunay yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi po nangyari yun para mapatunayan ng Diyos na si Abraham faithful. Alam ng Diyos lahat. Kaya tayo po, yung ginagawa natin para sa Panginoon, hindi yung pagpapakita ng katunayan sa Diyos na we are faithful. Come on, binabasa ng Diyos ang puso't isipan natin. He's all-knowing. Hindi ba niya alam kung ano yung level ng faith natin? Yung ginagawa natin for the Lord, hindi para makita ng Diyos kung gaano tayo ka-faithful, para makita natin tayo. Napaka-faithful talaga ng kapatid na ito. Napaka-faithful talaga nito. Alam, brother, napaka-faithful mo. Why? Sa ginagawa kasi. It is for us. Tandaan po natin, when we are doing God a service, hindi yun pagpapakita, Lord, ayan ha, ngayon po napatunayan ninyong ako faithful. Never! Alam niya na ang lahat. Kilala ka na niya bago palikhain ang langit at ang lupa. He knows your beginning, He knows your end. We are doing those faithful things through our lives for us to know ourselves and for others to witness. Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa iyo or sa ating lahat. So paki-jot down po sa isip natin yan, mga kapatid, ha? Alam ko hindi naging kaugalian ng mga kapatiran dito yung nag-jot down. Huwag nyo na lang kakalimutan, please. Kasi mahalaga po ito mga sinasabi natin, especially kapag mensahe. Tandaan ninyo, one day, hindi na po tayo magkakasama. Yun na lamang mga pinag-aaralan natin, ang nandyan palagi. The word of the Lord will remain. Maaaring tayo magkahiwa-hiwalay, pero hindi mahihiwalay ang salita ng Panginoon sa atin. So please, maganda yan, nakikinig kayo, but please always remember these things. Please. Especially kayong mga leaders. Pangalawa, mga ministry heads. Pangatlo na lamang yung mga members. You are charged on these things. Okay? Kapag dumating ang time, kaya nyo tumayo, kaya nyo ipaglaban ang doktrina ng Diyos. Hindi kayo mangangatog. Hindi kayo maghahanap kung saan-saan anong sagot dito sa bagay na ito. You know it by heart. You know it by heart. And we must know these things by heart, with all our strength. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, tandaan na lahat natin ito, with all our soul, heart, and strength, and mind. Simply because hindi tayo laging magkakasama. Lagi kayo makakakita, makakasalubong ng mga tao na yuyurakan ang pangalan ng Diyos, babalik ta rin, ito twist ang doktrina ng Biblia. So this is it, the compound names of God. Dumako naman po tayo sa descriptive, general names of God. Number 1,
Elohim. Why? Kasi sa Genesis 1:1 pa lamang, nandun na kaagad ang pangalan ng Elohim. Sa English, in the beginning, God created, right? English. Sa Hebrew po, in the beginning, Elohim created, so on and so forth. Nandun na kaagad ang general name or descriptive name ng Diyos. Speaks of God, yung bawat pong Elohim, speaks of God as the all-powerful one. The putter forth of power, lahat ng kapangyarihan nang galing kay Elohim. The one possessing absolute, unqualified, unlimited power. He is the majestic and authoritative one who is the almighty creator and sustainer of the universe. Yan yung pangalang Elohim, this name sets forth the conception of God, common to the human race. Itong Elohim pati, ang wonder nito, it is a plural word used with singular verbs, thus containing the concept of the Trinity. Yung pong Elohim, ang singular po niya, El. Kaya po merong El Shaddai, El Gibor. El po yun. Kapag siya naging plural, Elohim. Bigyan po kayo ng example. Yung pong mga cherubim, plural yun. Ang singular ng cherubim, cherub. Yung seraphim, plural po yun. Ang single nun, seraph. Ganin din po sa Elohim. Ang Elohim, plural, ang single niya, El. Kaya nga may maraming pangalan sa Biblia, merong El. Elijah, Elisha, Nathaniel, Daniel. Do you get me? Ang halaga-halaga ng pangalang yan na minsan kinakabit na sa kanilang mga pangalan. Kaya magaganda yung mga pangalan, Daniel. Diba? And so on and so forth. Nakita niyo sa Elohim pa lamang kung gaano ka-powerful yung word na yan. Na ginamit ni Moses nang isulat niya ang aklat ng Genesis. For your information, yung first 5 books, yung Pentateuch na tinatawag, si Moses po sumulat nun. Si Moses, through the inspiration of the Holy Spirit Himself. Hindi naging imposible. Iisipin ninyo, sinulit ni Moses yung sa pasimulain ng lahat. Paano nangyari? Paano niya nalaman yun? Because of the power of the Holy Spirit na niyuyurakan ng mga tao today, maging nung panahon ni Jesus Christ. Imagine that. Ganon na lamang yung dala ng general names, yung description ng general name ng Panginoon, which is Elohim. Siyempre, meron pang isa. At ito yung ginagamit sa kapahangasan ng pastor na pinag-uusapan natin ngayon at ng mga katulad niya. Elyon. El, again, Elohim, Elyon. Nandun po yan sa Genesis 14:17-20, the Most High God. Si Elohim, which is description, itong Elyon, description din nung Diyos na pinag-uusapan natin, nung nag-iisang Diyos. What is Elyon? Elyon denotes the Most High God, the possessor of heaven and earth. It gives to God the place of preeminence. He is the supreme deity, the ruler of the universe. Huwag tayo makakonfuse. Iba ba si Elohim? Iba si Elyon? No! Because this is a description of the same God. Yun ang hindi ko maintindihan. Paano silang naging pastor? Kung itong mga simpleng bagay na ito, hindi nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan, nag-aral ba talaga sila? That is one thing na nagpapalungkot sa akin, mga kapatid. We do respect sa lahat ng pastor around the world. But I'm telling you, kayo mismo, maaaring naging witness, hindi lahat ng pastor sa balat ng lupa nag-aral. Like this one. Iba raw si Elohim, iba raw si Yahweh, iba raw si Elyon. Come on! Common sense! Common sense! Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Sino sabi nun? Si Moses. Sinasabi, natutungkol ni Moses doon si Yahweh. Tapos sasabihin ngayon ng pastor ngayon, Yahweh is darkness or Satan. Sino mas totoo? Si Moses o yung pastor na yan? Nasa inyo po ang karapatan kung gusto nyo i-share yung pinag-uusapan nating video. Alam ko po, tinake down na nila. Kasi katulad po natin, nang lumabas yung message na yon, ang daming nag-react. And you know what? Yung pastor na ito, tinanggal na siya sa isang matagal ng Christian radio station, yung FEBC, or yung DZAS.
Yan po yung katangi-tanging radio station na pinapakinggan ng lahat ng Kristiyano. Mapa-Pentecostal ka, mapa-Methodist ka, Baptist ka, nakikinig po doon. At yung pastor na yung meslat doon, tanggal siya. Praise the Lord. Wala siyang pwesto sa isang radio station ng katotohanan. Maraming salamat sa Diyos sa guts sa pagtayo sa katotohanan ng radio station na ito. Praise the Lord sa pagkakatanggal sa Kanya. So yan po yung Elyon, another description of God, ng ating Diyos. Di lamang yan. Siyempre ito, alam natin to. Adonai. Genesis 15:2, tinawag naman siyang Adonai or Lord. Is the plural of Adon. Okay, the plural of Adon. Adon, plural, Adonai. Which means master or Lord. In the plural, it means my Lord. And implies that God is the owner of human race and should receive unqualified obedience. Malakay 1:6. Imbis na tawaging Elyon, imbis na tawaging Elohim, tinawag naman niyang Adonai, yung nag-iisang Diyos naman kasi. Iisa na naman kasi talaga ang Diyos. Kaya makukonfuse pa na iba pa ito, iba ito, or what? Iisa naman Diyos. And of course, mas alam na alam niyo na ito. El Shaddai. Genesis 17:1-8 and so on and so forth. Ang meaning lang po niyan, Almighty God. The strong and breasted one. The all-sufficient one. The name features God as the all-sufficient one who nourishes and strengthens and satisfies His people. It indicates that God is the bountiful giver of all good. Kaya po yung grupo na yan na El Shaddai na gumamit sa napakahalagang pangalan na ito. Wala silang pinag-usapan doon kundi pera. O magdala kayo ng payong next Sunday sa ating worship. Magdala rin kayo ng itlog. Alam niyo na. Okay. Pagpunta mo ng mga tao, ano mangyayari? Kasi napanood ko ito eh. Sa pangunguna ni Sina, siyempre, nung colorful Mike Velarde. Yung mga payong ninyo, buksan ang mga payong. Binuksan naman siyempre ng lahat ng mga taga-sundin ni Mike Velarde. Okay, ibaliktad po ninyo. Binaliktad. Sasaluhin ninyo ngayon ang pagpapala mula sa langit. Nakakatawa, di ba? Hindi lang yun. Ang mas nakakatawa, okay, yung po mga itlog ninyo, pakilabas. Ibe-bless niya yung mga itlog kasi sinisimbolize doon, blessings. Nagtawanan, nanonood ako noon, doon sa pinakaunang bahay namin noon. Nagtatawanan mismo yung mga members niya, nung sabihin niyo, ilabas ninyo yung mga itlog nyo. Nagtatawanan sila. Ginagawa lang, ano ba ito? Religion, supposedly, is not a joke. It's not a comedy. At napakinggan ko kay Mrs. kanina, napanood niya yata sa YouTube, maging yung bubble gang, ginagawang katatawanan ang prayer meeting. Ginawang chismisan lang daw or what? That's not good. Anything that points back to God, hindi ginagawang katatawanan yun. Wag! Diyos ang pinag-uusapan. Isang kidlat lang, patay ka na. Remember, sa Old Testament po, ang lupa, binibiyak ng Diyos para lamunin lang yung mga masasama. Binibiyak niya. Isang buong pamilya, pinakain niya sa lupa. Why? They blasphemed the Lord. They blasphemed the Lord. Kaya po itong El Shaddai, pera-pera rin naman po kasi yan. Di ba meron din silang business na panyo-panyo. Ilabas ang mga puting panyo, ang daming nakalagay doon para agima to, anting-anting na hindi maintindihan. Hindi lang yon, ang malakas pa doon, yung langis. Yung holy oil. Alam niyo ba ito mga kapatid? Because I'm born again, pero nagwa-watch ako ng ginagawa ng iba. May langis pa. Ang laki ng kinikita dyan. Pero matapos yung panahon ni Gloria, yung Velarde whatsoever, yung gumawa ng highway na hindi naman kailangan pero gumastos ng bilyon-bilyon ng panahon ni Gloria, nanahinig siya, di ba? After nun, hindi na po siya makikita. Dapat lang mahiya siya. Mga mukhang pera. Ang Diyos nila ay pera, hindi papayag yung totoong El Shaddai sa mga bagay na ito. One day, they will be destroyed. And the Lord will show the whole world kung paano niyang dinidestroy ang mga taong gumagamit sa kanyang pangalan para lamang kumita ng pera. At yung mga taong sinisiraan ng kanyang dakilang pangalan. And lastly, of course, dumako naman tayo sa pinaka-topic natin, syempre, yung Yahweh. Ang meaning ng Yahweh, He will be, He is, He was, is the Lord. This, ang kaibahan po nito sa mga binanggit natin kanina, this
is the personal name of God. According sa binasa natin kanina, na napakahalaga nung simula pa lamang tayo sa mensaheng ito. This is the name used most frequently of God in the Old Testament, 6,823 times. So kung itong si Yahweh pala, demonyo, si Satanas, darkness, imagine, 6,823 times ginamit si Satanas sa Old Testament. Again, common sense. It is derived from the Hebrew word, verb to be. Kaya nga, I am what I am sa English. Pero yung to be, that is the meaning of this name. Sa Exodus 3:14, binigay niya ang kanyang pangalan as I am that I am. So yung Yahweh, yung tetragrammaton po, I am that I am, isama niyo na itong He will be, He is, and He was. It has many, many meaning to us. Ito yung pangalang kinakailangan, tanging pangalang kailangan ng tao. Ito yung kanyang personal name. Bigyan ko kayo ng example again. Ano sinasabi ng mga tao sa bansang ito, yung relihiyon nila? Yun daw Allah, yun daw yung personal name ng kanilang Diyos. Kasi yung word na God kasi, yun yung kung sino siya, kung ano siya. Pero okay, halimbawa ako, kunyari lang po, senior janitor. O sino ba yung senior janitor dito? Si Eric. Ano si Eric? Senior janitor. Ano si Yahweh? God. He is God. He is God at ang kanyang personal name ay Yahweh. Ganun po kahalaga ito, mga kapatid. Kaya po, big deal for me. Na wag hayaan na ganun na lang. Hindi siya pwedeng lumampas. Palagpasin yung ginawa ng taong yon. You know what? Nakakalungkot pa. Habang sinasabi niya na Yahweh is darkness, alam niyo na pa po ito, Yahweh is darkness. Yes, ganun po siya magsalita. Nagtatawanan pa, nagpapalakpakan yung mga crowd, yung mga members ng church. Hindi siya nag-iisa sa kalokohan, kasinungalingang meron sila. Yung spirit of deception from Satan himself, kumikilos sa kanyang simbahan. And alam naman po ninyo ito, may mga members siya dito, may mga kumikilala sa kanya dito, pinagtatanggol pa siya. That breaks my heart. Alam niyo bakit it breaks my heart? Because I am a teacher, I am a pastor, ang tagal na natin pinag-aaralan from the scripture na yung Yahweh, He is God. Tapos merong someone else na mas paborito nila kasi mga fanatics, kahit mali na sinasabi, amen pa din. Mga kapatid, we are not fanatics of God. Yung pong fanaticism, it is a worldly term. Worldly. Kapag paborito mo, si Taylor Swift, kasi sa pinupunta mo, lahat ng pelikula, pinapanood mo, kahit napakapangit na kanta, walang kwentang kanta, sinusubaybayan mo, nilalike mo, or what? Because you are a fanatic of the person. Ilan na naging asawa, fanatic ka pa din, fan pa rin. No? Napakawalang yan sa magulang, fanatic ka pa rin. Yun po yung mga fanatic, yun yung mga fans. Hindi po ginagamit sa church, I am a fan of the Lord Jesus Christ. Ang meaning po ng fan, buong meaning, fanatics. Parang lunatics, fanatics. Kahit mali na sinasabi ng pastor, amen pa rin, ipaglalaban pa. That breaks my heart. Kasi po lahat ng pinag-uusapan natin dito, straight from the scripture. At nakita niyo naman mga kapatid kung paano natin hinihimay-himay yung salita ng Panginoon para hindi tayo lumalabas dito. Kasi maraming hindi kasi ganun. Kahit naturuan mo na ng matagal na panahon, babalik pa rin kung sino talaga sila. Hindi talaga sila follower ng Panginoon. They are the follower of their leader. Na lahat ng sabihin ng leader, even though kasinungalingan na, pagbaliktad na sasabi sa Biblia, mag-e-amen pa rin sila doon. Mga kapatid, don't be like that. Me, myself, I'm just a mouthpiece, tagapagsalita ng ating Panginoon. But, hindi ko kayo nire-require na inyong 100% loyalty sa akin yung ibigay. Ito kasi mga taong to, they're asking for the full loyalty ng kanilang mga members. To the point na even though hindi na siya loyal sa Panginoon, at least loyal pa rin yung kanyang mga church members. Lalo pa ba naman tayo? Kumusta naman si Kibuloy? Ganon din, di ba? Kung paano siyang lumaban sa batas. Nakita niyo anong ginagawa nila against the law? Saka nakakita ng may-ari ng whole universe, nagpapatigil daw ng ulan, nagpapatigil daw ng earthquake, nagtatago.
Yun ba yung Ama? Yun ba yung Father? Yun ba yung anointed Son, appointed Son? Nakita niyo yung kasinungalingan lumalabas. Actually, matagal ng kasinungaling talaga. Kasi yung mga members kasi naniniwala. Nung palang sabihin ni Kibulay na, I am the appointed Son. Hindi lamang ako tagasunod ng Son, ako na yung Son. And I own these things. O ano ngayon yung nangyayari sa'yo? Ba't ka nagtatago? At hanggang ngayon po, nakakalungkot, ganun na lamang yung negative zealousness ng mga members niya sa kanya. Isang pugante, hindi lamang ng batas ng Pilipinas, kundi ng batas ng Estados Unidos. Sino pa ba yung mga magagaling na mga pastor na nagtago matapos mabigyan ng kaso? Elio Soriano, right? Saan siya namatay? Sa Pilipinas ba? Namatay siya sa pagtatago. At alam natin kung ano yung tinuturo ng Elio Soriano, si Jesus ay tao lamang. Dahil offshoot sila na iglesia, na galit naman siya doon. Imagine that. Nanggaling yung katuruan nila sa iglesia, siya naman galit na galit sa iglesia. Why? Sila eh. Same, birds of the same feather hate themselves. Galit sila sa kapwa nila, kapareho ng feather or balahibo. Ano raw pa yung ini-imply ng pangalang Yahweh? Letter A, the self-existing one. The self-sufficient one. The immutable one. Yung pong immutable, it means hindi siya kailanman magbabago. Kaya nga, who was, who is, and is to come. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya nga po sinabi sa Book of James, di ba? Sa Diyos daw walang variation of turning or shadow. Di ba? Every perfect gift came from above, from the Father of lights, where there is no variation of turning. Ang Diyos kasi hindi nagbabago, hindi siya nagbabago ng isip. Nung minahal ka niya, at ngayon ang tigas ng ulo mo, mahal ka pa rin. Nung iligtas ka niya, gumagawa ng kalokohan ngayon, ligtas ka pa rin because He loves you so much, hindi siya nagbabago. Isa po yan sa iiwasan ninyong katuruan, na pabago-bago ang isip ng Diyos. Ligtas nga ngayon, tapos hindi ka na ligtas mamaya. Ay, nagsisi, ligtas ka na ulit, anak. Hala, may ginawa ka ng masama, hindi ka na naman ligtas, anak. Hindi Diyos yun. Hindi tunay na Diyos sa paniniwala nila kung yung Diyos na yun, nagbabago-bago ng isip. Yan pa isa nakakalungkot. Marami tayong mga kapwa mananampalataya, kumikilala naman bilang Diyos si Jesus Christ, halos kapareho natin. But they believe, nagbabago ang isip ng Diyos. Nakapagligtas ka ngayon, hallelujah, nagkantahan ng lahat ng anghel ng mga langit sa isang kaluluwa na ligtas, nagkamali. Nalungkot lahat ng anghel, siyempre, hindi na naman ligtas eh. Tumanggap na naman, naging mabait ulit. Hallelujah! Ayan na naman ang mga anghel nagsisigawan ng hallelujah. Hindi Diyos yun. Wala po sa Bible na ganun. Wala. Wala pong ganun. Tandaan niyo po yan, ha? Tandaan po. Self-existent one, hindi siya nag-exist dahil merong someone else na gumawa ng kaparaan para mag-exist siya. Nandyan na siya forever or throughout eternity. Self-sufficient. Walang kailangan ang Diyos. He is self-sufficient. Yun po ibig sabihin nun. Kaya po maraming beses po binanggit sa Old Testament, anong bahay, anong templo ang itatayo niyo sa akin? Samantalang ang mundo, tapakan lang ng paa ko. The earth is only my footstool. At hindi niya alam kung hanggang saan yung aking ulo, nasan ngayon. So tuntungan lang ng paa kong earth, ano nga yung templo ang gagawin niya para sa akin? Magkakasya ba ako dyan? Pero you know what, hindi ba nagkaroon ng miracle pagdating ni Jesus Christ? Yung Diyos na hindi kasya sa templong yari sa bato or kahoy, nagkasya sa puso natin. Nung pumasok po si Kristo sa puso natin, mga kapatid, that is one of the greatest miracle in the entire eternity. Hindi siya kasya sa malalaking katedral, pero nagkasya siya sa puso natin. That is a miracle. Doon ginapit ng Panginoon yung alin, with me, all things are possible. Especially kapag mahal ka ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Ang sinabi na sa Biblia, nothing is too difficult with me. I can do everything for you. Just love me, follow me, obey me, be with me all the time. Then we will experience yung sangkaterbang mga miracles sa ating buhay, mga pagkilos ng Diyos, yung kanyang mga hindi mabilang na mga providence ibibigay ng ating Panginoon. Ako po personally, for you to realize how good God is a very, very big blessing in itself.
Lagi natin sinasabi, ikaw ba yung naghihinga ng sarili mo? Hindi. Minarapan ng Panginoon na kusa kang humihinga. Yung pagtipok ng puso natin, ikaw ba yung... Hindi. Minarapan ng Diyos, tumitibok ng kusa ang puso mo. Yung pagtubo naman kuko mo, yung buhok mo. Ikaw ba, magko-concentrate ka para lumabas yung mga buhok? Hindi! Minarapan ng Panginoon, tumutubo ng kusa yung mga yan. Anong dapat mong gawin? Sumamba ka sa Kanya. If you are enjoying this, at yan lang ang ini-enjoy mo, wala yang sinabi, kapag ako pumasok sa puso mo at nakasama kita sa langit. Ulitin ko po. For a person to realize yung mga mas malalalim na bagay patungkol sa Panginoon is more blessing than those things na ini-enjoy natin here in life. Kasi po, blessed are those na lagi nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Alam ko matagal natin hindi pinag-pray, hindi tayo napasalamat. Lord, maraming salamat po, tumubo yung buhok ko. Lord, maraming salamat po, yung kuko ko tumubo ulit. Lord, maraming salamat po, yung balat ko nagshe-shed siya para mayroong bago lumalabas. I know, hindi naman ng mga prayers natin yan. You know why? Kasi normal na siya para sa ating Diyos. Ginagawa niya each and every day. So for you to realize how good God is a blessing, very, very blessed, big blessing in itself. Parang serving lang yan. Parang serving God lang yan. Serving God is a blessing in itself. We are not serving to be blessed. We are already blessed. That's why we're serving. Okay? Pakitandaan po ha. So walang utang na loob ang Diyos. Ay maraming salamat nag-serve ka. Sige na nga, papasok ka na sa langit. Uy, thank you ha. Thank you. Winorship mo ako. Sinunod mo ako. No way. The mere fact na nagagawa mag-serve sa Panginoon, siya ang nagbigay ng capacity sa iyo to serve Him. So remember, we are not serving God para, Lord, para sagutin mo ang aking kahilingan na napumuti ako. Lord, talagang ibibigay ko to, what, magsaserve ako or what. Huwag tayong pangahas. Blessed ka na kasi. So magbigay ka ng service sa ating Panginoon. And so on and so forth. Ano pa yung patungkol sa Yahweh? Yahweh clearly indicates a special relation of deity of God to man. Why? Because in Yahweh, it is the covenant and redemption name of God. Bakit ba bigla na lamang out of the blue sinabi ng Lord through the burning bush, sinabi niya kanyang personal name kay Moses? Ano ba yung sitwasyon by that time? Bago niya binigay, bago niya kinausap ni Moses. Bakit niya kinausap si Moses? Because narinig na niya ang pagdaing, ang pagsigaw ng dugo ng mga Israelita sa pagkaape na nararanasan nila mula sa Egyptians. Yun po ang dahilan. So, the reason na sinabi ng Panginoon na ito ang aking pangalan, sabi mo sa kanila, ililigtas ko kayo dyan, no? Because God wants to save Israel. He gave His personal name to save. To save. Para magligtas. Ngayon yung pangalan na sukat ibinigay nung araw sa Old Testament, sabi mong si Satanas yun, paano ka pang maliligtas? Ang pangalan, personal name of God, ay given to save. Tapos ngayon sasabihin, the name Yahweh is darkness. Ano pang kaligtasan ngayon meron sa mga taong yumuyurak sa pangalang yan? Ngayon, wag nilang sasabihin, hindi si Yahweh lang naman ang pinag-uusapan namin, basta si Yahweh darkness. Pero kami, Jesusness. We love the Lord Jesus Christ. At ang pangalan ng tatay ni Jesus Christ, Elyon. Hindi Yahweh. Ako hindi ko na maiisip kung anong klaseng twisted na utak meron yung mga taong yan. How can they say that? In the light of the gospel, na almost buong buhay nila, binabasa na nila. How come they, nag-conclude sila, dumating sila sa conclusion like that? Isang bagay lang po mga kapatid. Ayoko masyadong diktikin yung tao, pero siya kasi ginagamit nung someone behind him. Sino ba naman sa inyo ang gustong sumira sa Diyos, magwasak mula pa nung una? Si Satanas, syempre. And God is using these people. Alam ko, meron sa atin dito, matagal nang kilala yung pastor na yan, at nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko. But tumayo kayo sa katotohanan. We are loyal to the Lord, not to that person, to anyone. Okay? To anyone. It is unclear. Ito nga po. What is the original pronunciation of the word was? Why?
Bakit hindi? Kasi matagal na pong itinigil na lang gamitin yung pangalang Yahweh. Itinigil po nila yan. Due to the long-standing Jewish prohibition of speaking God's name aloud. Kasi hindi ba narinig natin sa kautos sa Ten Commandments, Thou shalt not use my name in vain? Pero ngayon, hindi ba? Pag nadulas, Jesus. Pag napasok, Jesus! Di ba? Ganun ba tayo kapag nasasaktan, nagugulat, nabuwisit? Si Jesus ka agad? Nung araw, di ba? Sus Maria Josep naman! Ngayon, Jesus. Nadisgrasya, Jesus! Nadulas, Jesus! Nainitan, biglang uminom ka sa mainit, Jesus! Nagmumura, nandun pa yung pangalan ng Panginoon. Hindi na kayo inisente dito, mga kapatid, pag lahat tayo nanonood dito ng mga Western movies. Pag nagmura sila, may Jesus muna sa simula. Bagsak silang lahat sa Ten Commandments. Sa unang parte pa lamang, Thou shalt not use the name of our God, your God, in vain. Huwag daw. Ngayon po, dun ngayon kinuha ng mga religious leaders. Mula ngayon, dahil napakabanal ng pangalang ni Yahweh, hindi na natin yan gagamitin. Bawal na. At merong nagsasabi, maaaring kaya nawala yung mga vowel sounds, tinanggal talaga nila para wala ni isang gumamit ng pangalang ibinigay ng Diyos kay Moses. That's why. Naging obscure siya. No? Kaya po, after po nun, ito na yung mga ibang pangalan na binabanggit kapag ang pinatutungkulan si Yahweh. So instead, a variety of pseudonyms are used such as Adonai. Yung imbis na sabihin kong, Yahweh! Sabihin ko, Adonai! Wag na Yahweh! Wag mong gamitin kasi napakahuli ng pangalan ng Panginoon. Don't say Yahweh. Sabihin mo na lamang Adonai, Elohim, or Hashem. Ito pong Hashem, naririnig ko po ito lagi pag nanonood ako ng Israel for Jesus. Nalimutan ko. Ito yung ginagamit ng name when we're talking about the Father. Either Elohim or Hashem. Or the name. The name. Ganun kahalaga na wag na lang sabihin yung Yahweh directly, pero in the name. Kumbaga, sa ngalan, yun na lang word na the name, alam na nila kung sino yun. Alam mo naman, sige, pag gumawa ka ng kasalanan, paparusahan ka ng pangalang yun. Ganun po ang ginagawa ng araw. Parang ginaya sa isang aklat, di ba? The name that can be uttered. Di ba? Ginamit sa mga aklat yan. I don't know kung kapanahunan namin kayo. Di ba? Kasi kami ni Leslie, namin eh. Di ba? That name. Ganun din po ang ginawa nila. Kaya after po nun, matagal talaga hindi ginamit yung pangalang Yahweh. Kasi bago mo gamitin yung pangalan yan, make sure you are extremely holy. Pero kasi wala namang extremely holy talaga. So alas hindi po na ginagamit yung Yahweh. So, Adonai, Elohim, Hashem, or Lord God, or the name. The name. So dito po tayo sa panghuli. Ano mangyayari to those who blasphemes the name of the Lord? See? The name of the Lord. Imbis na sabihin kong who blasphemes Yahweh, kundi the name of the Lord. Hindi yung Lord eh. Hindi kasi yung Lord ang pangalan niya eh. Kundi merong pangalan yung Lord, the name of the Lord. Ano mangyayari sa mga binablaspheme, especially ngayon? I'm telling you, hindi lang yung grupo lang yung church nila, marami po palang ganyan ngayon. Sinisiraan, niyuyurakan, binablaspheme yung pangalang Yahweh. Ano mangyayari sa kanila? Leviticus 24:10 hanggang 16. Now, ang ganda na po yung tunto. First time ko pong nabasa ito, mga kapatid. Now, an Israelite woman's son, whose father was an Egyptian, went out among the people of Israel. And the Israelite woman's son, yung son na pinag-usapan dito, and a man of Israel fought in camp, nag-aaway sila. Verse 11. And the Israelite woman's son blasphemed the name. The name, hindi na Yahweh, blasphemed Yahweh or what? No, blasphemed the name. And cursed. Parang yung ginagawa ng mga tao ngayon, bago magmura, Jesus Christ muna, tapos mura. Sa heat of the moment, nagmura siya, at kasama yung pangalan ng Diyos. So, ano nangyari? Then they brought him to Moses, yung bata. His mother's name was Shelomith.
the daughter of Dibri of the tribe of Dan. Verse 12, ano nangyayari ngayon sa batang ito? And they put him in custody till the will of the Lord should be clear to them. Pati yung until the will of Yahweh, hindi na. Ang ginagamit nila, Lord. Lord. The will of the Lord should be clear to them. At verse 13, then the Lord spoke to Moses, saying, verse 14, bring out of the camp the one who cursed, and let all who heard him lay their hands on his head, and let the congregation stone him, or batuhin siya hanggang mamatay. Verse 15, and speak to the people of Israel, saying, whoever curses his God shall bear his sin. Whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. All the congregation shall stone him. Hindi lamang siya, ano pa yung nasasakupan nito? The sojourner, yung mga strangers, the sojourner as well as the native, when he blasphemes the name shall be put to death. There is only one thing mula sa Diyos na mangyayari sa mga taong bumabastos, nagbablaspheme, sumisira sa kanyang pangalan. Death. Wala nang gumagawa siyempre niyan ngayon. Pero Diyos po ang gagawa nun at the end of time. Alam po natin sa mga pinag-aaralan natin, there will be a great white throne judgment. Na kung saan lahat ng nakapira doon, lahat ng present na kaluluwa sa great white throne of judgment sa aklat ng Revelation, all of those people na hindi mabilang, laksa-laksa, mula nung unang panahon hanggang sa huling kaluluwang ipanganganak sa mundo, sa huling panahon, they will stand there and they will be judged by our God. And they will go straight to hell. Kung saan merong uod na hindi namamatay. Na kung saan kapag napasok ka sa plancha, sakit na sakit ka na, mas higit pa doon ang mararamdaman nila sa impyerno. Hell is real. Si Jesus Christ mismo, marami siyang itinuro na yes, merong impyernong pupuntahan ang mga taong makasalanan na hindi tumatanggap sa kanyang pangalan. Hindi na nga tinatanggap, niyuyurakan pa, nilalapastangan pa. They will go straight to hell. According sa pinag-aralan natin, yung guilt feeling, ayaw natin yun, di ba? Those people who will go to hell, yung guilt feeling nila, it will be times to millions and billions of guilt feelings. That is hell. Nakakapamuhay ba tayo normal kapag tayo merong guilt feeling? Hindi, di ba? Hindi ka makakain. Kung hindi man hindi makakain, ang lakas kumain. Iba naman pag may guilt feeling, hindi matulog. Iba naman, puro tulog. Ibig sabihin, pag meron kang guilt feeling, hindi ka normal. It really hurts. Mentally and physically. Well, those people, isa lamang tong aspeto po ito, ng kaparusang meron sa impyerno. That kind of guilt feeling, when they go to hell, hindi yun mawawala. Mamumultiply that into millions or billions times painful because that is hell. Ang hell po, kabaliktaran ng langit. Langit is perfectly pawang kaligayahan. Yun po yung ligayang hindi natin kailan pa man nararanasan here on earth. Dun lang. Yun pong hell, kabaliktaran nun. Words are not enough para po maipaliwanag natin kung gaano kahirap ang daratnan ng mga taong pupunta sa impyerno. Kaya nga po maraming takot sa impyerno eh. Pero I'm telling you, ang tunay na Kristiyano hindi natatakot sa impyerno because real Christian, genuine Christians will not go there. Kung kayo po nakakaramdam pa kayo ng takot about hell, then something is wrong with your faith. Hindi pa kayo sigurado. And do something about that. Yes. Pasensya na po ha. Ulitin ko po. Kung kayo takot sa impyerno, meron kayong problema. At may kinalaman yun sa faith ninyo, sa pananampalataya ninyo sa Panginoon. And do something about that. Do something about that. And lastly po, sa ating verse to ponder, ito po yung sinabi ni David. Napakaganda. Psalm 34, 1-3. Sabi niya, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord.
Let the humble hear and be glad. And verse 3, Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Ngayon po alam na natin, kapag sinabing, let's exalt the name of the Lord, you are talking about Yahweh. Because that is the name of the Lord. So sa lahat ng ating awitin, alalahanin po natin yan. Each time na mababanggit, blessed be the name of the Lord, blessed be Yahweh, ang ibig sabihin nun. Now we know. Okay, now we know. Kaya tandaan po natin, one day, maybe now or later on, meron kayo may encounter na ganyang klase ng supposedly Kristiyano na ang paniniwala ay baliktad. Now you know what to do, you know what to say, and make it as biblical as possible. Kapag Biblia na po ang gagamitin natin, sino pang tao ang pwede magpasinungaling sa scripture ng ating Diyos sa kanyang mga salita? Tayong lahat po yung mukha tayo manalangin. Lord, thank you very much. Mas lalo po naming naunawaan na ang pangalan mo, ang personal name mo ay Yahweh, at lahat ng kaakibat na pagpapala at lahat ng kaakibat na parusa depende sa pakita naming attitude sa inyong dakilang pangalan. Lord, we are praying. Lord, use your right hand. Stop those pastors, those so-called Christians, those people sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Lord, ikaw mismo ang sabi, hanggat maaari ayaw ninyong merong mapapahamak ni isa. But these people, Lord, na nangunguna sa maraming tao into perdition, Lord, do something about these people. Do something about them, Lord. And Lord, we will wait for that justice, for your justice, Panginoon, sa bagay na ito. Naniniwala kami, Panginoon, kung paano kami ngayon nalulungkot sa ginagawa nila against you, mas lalo ka na, Panginoon. Again, Lord, one day, you will exact your vengeance against this kind of people na gumagamit pa ng inyong mga salita at yumuryurak sa inyong dakilang pangalan. Kaya, Father in heaven, thank you very much for this blessing. Maraming salamat, Lord, na we are equipped now na pagdating sa usaping ito, ibinigyan mo kami ng karunungan kung paano namin ipagtatanggol ang dakila ng inyong pangalan. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, pagsamba, pagdakila, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen.